Yung last na trial last Wednesday, attorney, sa pagkakaalam po ninyo, kayo ba satisfied doon sa pagsasagot ng mga witness? Kasi ang napansin natin, hindi naman pala illegal pero gumawa sila ng intriga. Di ko lang alam, parte ba ng kanilang script? Nagkataon lang ba na yung terminong unusual ay kanilang binigkas? Ayaw ba nilang direktang sabihin? Kasi parang ang tagal binusisi pa ng husto kung ito bang unusual illegal. Ang tagal nakasagot po, attorney. Ano bang masasabi niyo po? Yun, yun ang problema sa mga witnesses ng prosecution kasi they're acting like an expert witness. Ang expert witness kasi, they have the right to say an opinion. Pag an ordinary witness, they can only testify based on personal knowledge. Yun ang pagkakaiba. Wala silang karapatan ng magbibigay ng opinion kasi hindi naman sila expert witness. So, kailangan, kung ano mang sasabihin po nila doon sa impeachment court, based lang sa kanilang personal knowledge. Hindi na sila dapat magsasabi ng mga additional words like unusual, hindi normal. Kung hindi, ano nakita nila? Nakita nila na may nag-withdraw, may normal na mga government transactions. So, ang mga government transactions, normal yan na may pumapasok, may na-withdraw. So, hindi yan matatawag na illegal. But of course, we have to clear na sa mga kababayan po natin na ang Senado bilang impeachment court, they have the power to try and decide the case. So, ano yung power to try and decide the case? Kasama doon ang mag-issue ng subpoena. So, hindi natin matatago yan na right talaga yan ng impeachment court to issue subpoena. And in fact, an impeachment is also an exception sa yung tinatawag na bank secrecy law. So, hindi natin pwede na i-invoke ang bank secrecy law kasi exception yan sa ating batas with respect to impeachment. But of course, kahit na exception yan, hindi naman ibig sabihin na walang limit ang Senado. May limit pa rin ang Senado. Kailangan yung related sa articles of impeachment kasi ang Senado, they have only the jurisdiction with respect only sa based on the articles of impeachment. Hindi sila dapat na gagamitin yung kanilang subpoena power na mag-conduct ng fishing expedition. Wala silang karapatan doon. Kung hindi, mag-issue sila ng subpoena in relation to the articles of impeachment na na-final po sa Senado. Kasi doon lang po ang kanilang jurisdiction. Opo, kasi malinaw naman siguro po sa ating mga batas na nakakasaklaw sa pagbabangko po, attorney. Bakit pa lalagyan mo ng kontrobersya na halimbawa doon sa pag-i-encash, pag-withdraw, pag-encash? Kung sasabihin na bawal, yun, doon ka magsabing bawal po ito. Pero napatunayan doon, attorney, ang dami pala mga proseso, ang daming perma, pinayagan nila. So, ibig sabihin, legal, hindi siya illegal. Dapat wala nang komento. Nasa usual na normal yan sa banking practice basta nandun yung signatory based sa record ng bangko na yung ang nakaperma, yun din ang nakalagay sa record ng bangko. So, wala na silang karapatan kung anong gagawin nila. So, dapat hindi ka sila makikialam. Bakit anong purpose ito? Anong gagawin dito? As long as nakalagay sa normal naman yan na may mga perma, then yung perma naka-registered naman sa bank record. So, ibig sabihin, normal and legal po yung transaction. Opo. Yung pag-i-encash, hindi yon illegal, no? Sabi nga nila, ang pag-i-encash, hindi, kahit na ilang milyon yan, hindi naman illegal yan kasi normally kung mag-issue ka ng mag-deposit ka sa bangko, cash, you have also the right na i-withdraw it in cash. Kung walang cash ang bangko, you can request the bank na pwede ba cash ang i-withdrawin. So, hindi yan matatawag na illegal. Wala namang, I do a research sa banking system, wala naman nakalagay doon sa batas na bawal mag-withdraw ng cash. Normal mag-withdraw ng cash, hindi yan, for example, sweldo ng mga tao. Usually before, sa mga probinsya, pag sweldo ng mga tao sa isang company, mag-withdraw talaga ang company during 15 and 30 of the month na mag-withdraw sila in cash para i-sweldo sa mga tao. And that is not unusual and that is not illegal. ang tingin ko unusual dito, attorney, dito sa issue kay Vice President Sara, pumalag sila. Pero yung mga pag-encash doon sa pera,
na nasa maleta, ba't wala tayong narinig? Ang dami-dami nun, attorney. Kung encashment ang pag-uusapan natin, hindi lang natin pag-uusapan ang baleta. Let's go back to election. Tingnan natin sa election, bakit walang cash ang mga bangko? Kasi nga, ni-withdraw yan. May mga special arrangement yan with the bank managers na ilagay sa mga maleta yan. So, during election, I don't know anong gagawin lang sa pera yan. Baka ipag-vote buying yan. So, ginagawa na yan during election. Pangalawa, of course, yung bakit may mga cash, ang mga ilang bilyon ang may maleta ng mga cash. So, is it unusual? Ang issue kasi dito, Admar, pwede ka ba mag-withdraw ng cash sa bank deposit mo? Pwede ka ba mag-withdraw ng cash sa bank deposit ng government agencies? Yes, that is not illegal. Kasi for example, may mga sweldo sa mga tao. Dati yung sa mga probinsya, yung mga government offices doon, ang sweldo cash. Wala namang ATM doon. So cash sweldo. For example, yung mga ayuda-ayuda, cash din yun. So hindi siya illegal, hindi siya unusual. Pero tingin nyo po, para mas makita kung unusual ba talaga, yung kasi wala siyang pwedeng ipagkumpara eh. Kasi iisa lang yung government agency pala na nandoon po, attorney, at hindi rin masabi kung itong pera na ito ay confidential. Why not yung mismong pinuno ba ng mga branch managers na nakakasaklaw din sa ibang mga ahensya na may mga confidential funds? Okay. Attorney. Ang suggestion ko yan, Admar, they should, of course, ayaw ko naman turuan ng ang prosecution. But kung ako yung susunod, dapat ang prosecution magtawag ng isang expert witness in banking. Kasi yung isang bank manager or anong tawag doon sa land bank, he or she will only testify based sa kanyang personal knowledge. Kailangan muna mag-present sila ng expert witness at ipa-qualify sa impeachment court bakit siya isang expert witness. So normally, mas maganda kung kukuha sila ng isang expert sa mga banking system, bangko na mga private na mga lalaki. Then mag-testify kung usual ba na mag-withdraw ng 100 million, 50 million, or even 1 million. Kung mag-withdraw ang isang kliyente nila ng 1 million, ano ba ang proseso? So, mas maganda, kukuha sila ng isang expert witness to testify based sa kanyang expertise in banking. Kasi, hindi sila pwedeng kumuha dyan sa land bank or sa ano bangko ba yun. Kasi, it will create, may conflict of interest kasi bank officer siya, same time siya yung sa bangko sa land bank na where the funds ng OBP or anong DepEd, kung na may DepEd ba, doon naka-deposit. So, mas maganda, kumuha sila ng isang expert witness who will testify based on kanyang expertise in banking system. Opo. Mayroon ba kayong nakikitang maaring problema dito sa hinaharap, lalo na sa usapin ng pagbabangko po sa industriya, sa mga magbabangko na mawawalan sila ng tiwala? Ito ang problema. Ang banking system, bakit may tinatawag na secrecy of bank deposit? Bakit secret yan, Admar? Secret yan to encourage yung mga officers natin o yung mga depositors natin na magdeposito sa bangko. Bakit kailangan magdeposito sa bangko? Para may kasang bangko na pwedeng utangin, pwedeng mag-loan, and that it means the economy will work. Yun talaga ang normal dyan. That's why secret ang deposit. Otherwise, when it's secret yan, wala na magdedeposito sa bangko. Kasi takot, ilagay nila sa ilalim ng kanilang kama. Di ba? Yung sa lumang mga alkansya. Wala pa mga alkansya, ilalim ng kanilang kama, o ano yung mga bolt nila dyan, doon na lang nila ilagay. Hanggang kakainin ng mga daga ang pera nila. Di ba? So, ang purpose ng secrecy of bank deposit, it will encourage depositors to deposit to the bank. In fact, may mga programs sa mga bangko, kahit bata ka pa, i-encourage ka na mayroon kang bank accounts para alam mo ang banking system. So, may tinatawag na secrecy of bank deposit. But, bakit ang foreign accounts, Admar, absolutely confidential? I-compare mo sa peso account na confidential din, secret din, but daming mga exceptions. But with respect sa
dollar account, absolutely confidential except isa exception lang pag ang depositor pumapayag na withdrawin ang pera. Bakit ganun? Ang purpose dyan, to encourage na ang mga Pilipino na or mga foreigner na mag-invest sa Pilipinas, dito mag-deposit sa Pilipinas. Ang mga foreign accounts, mga dollar, mga yuan, mga yen, o ano pang mga currency dyan, i-deposit sa Pilipinas and it will help our economy. Yun ang purpose dyan. So, in this case, na nandyan yung impeachment natin, parang indirectly, it will discourage sa mga depositors na mag-deposito sa bangko. Ibig sabihin, hindi pala safe ang bangko ng Pilipinas kasi pwede palang tingnan, pwede palang gamitin sa politika. So yun talaga ang maging epekto of this impeachment trial. Pero attorney, given the logic, tapos itong mga mahigpit, maraming mga batas na nakakasaklaw dito sa pagbabangko natin, malimit ba para sa mga tiwali o korap na mga opisyal na gagamit ng bangko at malalaman doon na meron siyang mga tiwaling transaksyon? So, malalaman dyan, actually, yung tinatawag na tiwaling transaction, yun yan. Kasi dapat isama yan sa SALN. Yung mga any bank, any government officials, mataas ka man or mababa ka man sa pwesto sa government, kailangan ka mag-declare ng SALN mo. Statement of your assets and liabilities. And banking or bank accounts, part yan ng your asset and that should be declared in the SALN. Pero, kung ikaw ay tiwali, magbabangko ka ba? Mataas ba ang probability na magbabangko ang mga tiwali? Kasi matitrace yan lahat-lahat ng mga ipapasok mo sa bangko. Kung mga tiwali ka, bakit, ito lang sabihin natin, Adbar, bakit may mga maleta? Bakit hindi nila gawin cheque? I-deposit sa bangko, o ibigay ni congressman cheque, ibigay ni contractor cheque. Bakit cash? Para walang paper trail. Ganun yan. So, kung ako ay isang corrupt na opisyal, ipasok ko ba sa bangko ang 100 of billions ko? Hindi. Kung ipasok ko sa bangko, ibig sabihin, makita yan. Pag makita yan, tamay ako. So, ibig sabihin, ebidensya yan of my ebidensya yan na isa akong kurakot na opisyal. Ganun lang yan. So, pag kurakot ka na opisyal, normally, hindi talaga nila ilagay yan sa bangko. Baka inilagay nila sa vault, sa isang kwarto ng isang condominium, or baka ilagay nila sa foreign accounts, dollar account kasi absolutely confidential, or sa ibang bansa, overseas, nila i-deposit yan. So, yun talaga ang gagawin. Kasi kung takot ka, kung corrupt ka na opisyal, hindi mo talaga ilagay dyan sa bangko. Otherwise, makikita. Makikita yan na corrupt ka na opisyal. So, that is the lesson, moral lesson. So, ang tanong dyan, for example, si Vice President Inday Sara, isang tiwali, example lang, i-deposit ba niya sa bangko? Hindi. Let's see about the principle ni sino yung drug lord na si Colombian drug lord na si Colombian drug lord. Bakit kinain ng daga ang kaniyang mga pera? Si Pablo Escobar. Bakit kinain ng daga? Kasi hindi yan i-deposito sa bangko. Kasi pag i-deposito sa bangko yan, may paper trail. Pag may paper trail, hindi niya kayang i-explain o ipaliwanag paano siya nagka-pera ng ganyan. Same also sa mga government officials. Hindi talaga nila ilagay sa bangko yan lahat. Pagkapadahan-dahan, para may mga frauds na mga negosyo, para to explain, kaya nila ipaliwanag gaano kalaki ang kanilang pera. Kasi ang Pilipinas, yes, we have secrecy of bank deposit, but may mga exceptions. One of the exception, yung tinatawag na impeachment trial. Opo. So matotal, yung witness na kanilang inilatag, walang silbi. Kasi wala din namang pagko-question nga. Meron lang paglilinaw, yung sinasabing yung dumaan sa exit, yun pala, bahagi na pala yun ng OVP na OVP na compound or daanan na pala, pero alam mo na yung pag-iintriga. So in short po, yung paglalatag ng witness, sa tingin nyo po,
walang bigat doon sa kanilang mga akusasyon. Yung mga sinasabi, yung tinatawag na banking trail. Yung banking trail yun eh, kasi paano deposit, paano withdraw, doon sa fire exit, it is not a proof of misuse. Hindi proof of misuse yan. Bakit hindi proof of misuse? Normal process yan eh. So, is it a proof na may betrayal of public trust? Is it a proof na may culpable violation of the Philippine Constitution? Hindi. Normal process of banking system. So, hindi yan enough proof of guilt ng isang respondent in an impeachment trial. Opo. Dito po sa usapin po ng confidential fund sa pagkakaalam po ninyo, attorney, usual ba itong cash ang gamit? Yes, For the usual yan. Usual. Usual bakit cash ang gamit? Kasi ayaw ng mga confidential eh. So, dapat walang paper trail. That is the essence of confidential fund. Dapat walang paper trail kasi pag may paper trail, malaman. So, hindi na confidential yan. So, normally, hindi yan, walang check na pipirmahan, walang mga vouchers na pipirmahan pag confidential fund. Cash talaga ibibigay dyan. Cash ang ibibigay para walang paper trail. And it will ma-maintain po nila ang confidentiality of that fund. Opo. So, nabanggit niya na unusual kasi nga during that time, yun lang ang merong budget for confidential fund ng OVP at DepEd. Though, hindi nila alam kung ano yung pera na yun, pero maaring yun ang rason. Pwede ba si branch manager magtanong din sa ibang mga branch manager, same na bangko? Like halimbawa, branch manager na nakakasaklaw doon sa bangko ng Office of the President. May malaki yan silang confidential fund. Oy, ano ba ito? Nagwi-withdraw ba din ba sila ng malaking pera or nag-i-encash ba sila ng malaking pera? Pwede ba yon sa isang branch manager sa pagkakaalam? Ang branch manager sa mga government banks, ang gagawin nila, basta kompleto lahat ng mga dokumento, i-release nila ang funds. Hindi na sila nakikialam kung paano gagamitin yan, saan gagamitin, because there is such thing as presumption of regularity sa lahat po ng mga public official. Kasama doon ang Office of the Vice President, kasama doon ang Presidente. So, as long as kompleto ang mga vouchers, kompleto ang mga perma, then for the withdrawal, i-release lang funds. Kasi hindi sila makikialam kung paano gagamitin yan, kung saan ibibigay yan. So, ibig sabihin, wala silang personal knowledge sa funds na yan. As long as kompleto ang lahat ng mga vouchers and mga documentations, i-release lang funds. Opo. Dito naman po tayo sa pagsubpina kasi naprobahan na po ng korte ang pagpapasubpina doon sa mga financial records and ang presidente po inaprobahan din yung sa BIR ata kung di ako nagkakamali. Tama. Saan lang po saklaw yung authorization ng presidente? Doon lang ba sa public official at kasama ba o kasama din yung kanyang asawa ng public official na private? Not public or private. Yun ang exception na yung mga yung mga tax records are confidential. Kasi kung isa kang BIR official, i-release mo yan, pwede kang maging administratively and criminally liable. Exception lang dyan pag may authority siya from the Office of the President. So yung Office of the President, through the President of the Philippines, siya lang ang may authority to release the bank records, the tax records. Mag-government official ka man or private individual, confidential dapat ang tax record. So, ang exception lang dyan, pag inauthorize ng Presidente ng Pilipinas ang BIR na i-release yung mga tax records. Pero pag ganito po na mga issue po, attorney, di pa natin alam kung ito ba'y naaayon sa konstitusyon kasi tinatanong pa ito eh. Ang issue kay General Bar, yes po. Bakit, ano ang prinsipyo ng batas? Bakit ang Presidente lang ang may authority to release? Bakit hindi na lang ang commissioner ng BIR, hindi na lang yung deputy commissioner ng BIR or secretary ng finance? Bakit ang presidente pa ng Pilipinas ang may authority to release the tax records? Kasi stricto ang tax record. As much as possible, hindi yan dapat i-release. Kasi kung i-release yan, it will discourage taxpayers to pay taxes kasi ma-expose sila
Sa, di ba, ang normal diyan, if you have money, confidential. Kasi kung ipagbayabang mo na may pera ka, daming uutang sa'yo, security risk ka pa. Pwede ka ma-hold up, pwede ganon. So, as far as possible, yung mga totoong mayaman, hindi yan nagmamayabang kung magkano ang pera nila at magkano ang dineposito nila sa BIR. So, as far as possible, confidential yan. Para, kasi kung magmayabang ka na yung kanyang kwarta mo, expose ka sa risk ka of your security. So that's why, under the law, ang presidente lang ang may authority to release. Ibig sabihin, mahirap ang mag-release ng funds o mag-release ng tax records. But, ni-release pa rin ni BBM, and I'm sure, ni-release na yan, yes, maybe dahil sa katotohanan, gusto niyang katotohanan, same time, because of politics, kasi kung kakampi pa niya si VP Sara, baka hindi niya pipirmahan yun. Attorney, given yung mga circumstansya dito sa issue kay VP Sara, sa kanyang asawa, so pwede rin itong gawin sa mga politiko, sa ibang mga public official ng madali. Gagayahin lang yung proseso. Pwedeng gagawin yan with the authority of the President. And needed ba na mag-explain ng presidente rin? Bakit Presidente, bakit papayagan niya? That is a political question. So, kailangan niya i-explain talaga yan. Of course, kailangan i-explain niya bakit niya pinirmahan na ang prinsipyo ng batas is i-discourage dapat ang pag-release ng information about tax records. Yan ang principle ng batas. Or bakit niya pinirmahan? So, I think the Filipino public, kailangan niyang magpaliwanag siya sa Pilipino bakit niya pinirmahan yung tax records ni VP Inday at saka yung kanyang asawa. Hindi na niya maitatanggi talaga na wala siyang kamay dito sa impeachment. Hindi niya maitatanggi yan kasi may kamay, kasi siya nakapirma eh. Siya nakapirma, nirelease niya yun. So, ang tanong, kung si speaker yun or mga kakampi niya, pipirmahan ba niya? Opo. Bakit si Inday, Sara Duterte, bakit pinirmahan niya ang tax record for the release of the tax record? Ang tanong dyan, kung kakampi niya or kaalyado niya, pipirmahan ba ni Bongbong Marcos? So siya lang makasagot dyan. Opo, balikan ko lang yung sa Confidential Intelligence Fund. May nakikita po ba kayo dito na mas malinaw kumpara doon sa sinabi ni NBI Director na national security threat din yung banta ni BP Sara? May national security threat din ba kapag mabulgar kung anong patakaran ng proseso ginagawa para sa pag-release ng Confidential Intelligence Fund? Kasi ito yung gustong mabulgar ng mga mga kalaban ng estado eh. Yung confidential fund, kung i-release yan, yun ang totoong may national threat. Yun yan. Bakit may national threat? Kasi baka ginamit yung funds na yun para to discourage or to fight sa yung mga rebelde, mga CPP, NPA. So possible yan. So hindi dapat i-bulgar yan because it will affect the national security. So yun ang totoong national security risk, hindi yung alleged na sinasabi ni BP Inday about na may tinawagan siyang assassin na hindi naman yung totoong threat talaga. Tsaka delikado din ito, yun nga, nabanggit nga natin, national security. Kasi hindi lang naman OVP, hindi lang naman DepEd yung nakatry ng Confidential Intelligence Fund. Nandyan yung Office of the President, Department of Justice, DND, DILG, at iba pang mga ahensya ng gobyerno na maaari nang busisiin din kung paano ginamit. Yun ang tinatawag na equal protection of the law. Kung ano yung treatment nila sa account ni BP Inday, dapat yun din ang treatment sa lahat po ng mga government officials. Maging cabinet member ka man, maging presidente ka man, or even congressman, or even local government officials. Kung anong treatment sa account ni BP Inday at sa kanyang asawa, yun din dapat ang treatment sa lahat under the principle of equal protection. Opo. Huli na lang topic po, attorney, kasi dito po sa pagsasampa ng kaso, no, nabanggit ang dating speaker na sa SONA ng Pangulong Marcos Jr. na sasampahan o masasampahan ng patong-patong daw na kaso. At kabilang daw po doon
sa reklamo yung mga testimonya ng ilan sa mga tinaguriang Brave 18, dating mga sundalo, karamihan dating mga Marines. Now ngayon po, dito po yun sa Ombudsman. Sa panig po ng ating DOJ, sinampahan po sila ng cyber libel. In fact, meron na nga sila sa ilang mga RTC na warrant of arrest, no? Nakapag-bail na yung ilan sa kanila, si Attorney Levy Baligod. No, ngayon, merong pahayag dito si ano naman, si dating speaker. Pero bago muna yan, ikaw ba nagtataka dito sa ano na to, dalawang piskal na ito, attorney? Ang dapat ang mga Pilipino magbatsyag sa nangyari. Bakit papayagan ng presidente na idemanda si Speaker Martin, but same time, pinayagan din ng DOJ na under the control ng presidente na idemanda yung mga witnesses against the Speaker? Baka may drama lang lahat ito. We do not know. Pero tingnan po natin kung totoo ba talaga na idemanda si Speaker, totoo ba talaga na may makulong, o hindi lang mademanda, kung hindi, seryoso ang pag-file ng kaso ng Ombudsman against the Speaker. So, kasi ngayon, daming nagdududa. Daming natutuwa sa sinasabi ng Presidente na idemanda daw nila si Speaker, but mas marami ang nagduda kung totoo ba yan or drama lang. Baka sinasabi lang niya yan para at least mabawasan ang galit ng taong bayan sa kanya, we will know. Basta ngayon, kailangan magbatsyag ang mga Pilipino kung totoo yung sinasabi ng ating Presidente kasi marami ang nagdududa kasi bakit idemanda ng DOJ ang 18 Marines ng libel na yun ang basihan for the filing of plunder case against the Speaker. Kasi baka yung mga demanda ng 18 Marines, yun ang gagamitin para pahinain ang kaso ni Speaker Martin. Baka nilalaro lang tayo dito or ito ay isang boro-boro or drama lang. We will know sa susunod na kabanata. Hindi po ba magkakaroon or baka krisis ang kakaharapin dito po? Kasi dalawang piskal po ito na nagpatupad ng patakaran o batas tapos magkaiba po yung kanilang interpretasyon na dito. Merong statement dito si dating Speaker Romualdez. Sabi niya, quote and quote, "Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. But the Ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na investigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury, gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang? Hindi ako uurong sa So baka ma-technical ito at mawala sa lahat." Yun ang sinasabi ko na idemanda si Speaker, pahinain ang kaso. Paano pahinain? Yung mga witnesses against the Speaker, idemanda ng cyber libel. So ibig sabihin, there is a prima facie evidence na yung mga ebidensya against the Speaker ay hindi katotohanan. So yun yan. So ibig sabihin, baka boro-boro lang ito. Tingnan natin. Bakit boro-boro? Iba yung ang Ombudsman gusto idemanda si Speaker, but ang kabilang DOJ, ang mga witnesses ni Speaker, dinamanda naman ng cyber libel. Baka yung resolution ng DOJ, yun ang gagamitin para pahinain ang kaso laban ni Speaker Martin. Yun ang mga possibility na malalaman natin sa susunod. So, tingnan natin kung baka seryosohin pa talaga niya o baka sinasabi lang niya ang dapat mapakinggan ng mga Pilipino para mabawasan yung tampo ng mga Pilipino sa kanya. Opo. Ito pa, huli na lang talaga, attorney. Yung mga senator judges natin, napuruhan na si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato is nagtatago. Now ngayon, bago niyan, after niyan, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, may banta sa kanya about kaso, kaugnay sa SEA Games, kaugnay sa proyekto naman sa Taguig, yung kanyang kapatid,
nireklamo naman ng ethics complaint at ang pinakabago ngayon na parang within circle sa isama pala natin si Senador Padilla na obstruction din. Within circle po sa minority, si Senator Judge or Senadora Loren Legarda, and ang banggit ng ombudsman dito ay maghahain ng reklamo for preliminary investigation for plunder, graft and corruption, conflict of interest kasama yung kanyang anak na si Congressman Leandro Levisque. Ano masasabi niyo po dito? Ito ba'y nagkataon o itinaon? Halata na gusto nilang takutin ang mga senador para bumoto against the Vice President. Yun lang yan. Pero, problema nila, malinaw ang ating saligang batas. To convict the Vice President, kailangan nila ng 16 votes. So kahit ikulong pa nila lahat ng mga minority, ang maiwan na lang dyan, si Amy Marcos lang maiwan, hindi pa rin nila makukuha ang 16. Kailangan hindi ikulong, kung hindi ilipalipatin sa kanila. Kasi kung ikulong yan, hindi mabago ang sitwasyon. Kasi ang kailangan ng boto under the Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, which is 16. So, kahit na ikulong pa nila yan, so walang mangyayari. So, baka tatakutin lang nila para bumaliktad ang mga senador.